Lost in Japan, Episode 3. Prinsesa sa Pinas, Alipin sa Japan. Yok mga kaitlog, it's me Pritsilog and today is my mom's birthday at ang special episode na ito ay para sa kanya. Ang isa sa pinakatumatak na sermon ni mom sa akin noon ay ang, "Hay naku prinsesa, paano ka mag-aasawa niyan? Wala kang alam." Ang hindi niya alam, doon ako nagsimula mag-isip mag-abroad. Ang dami nagtatanong sa akin, ano ba talagang goal ko? Ba't ako nag-OFW? Okay naman daw ako sa Pinas. Sabi po kasi ng nanay ko, kawawa naman yung mapapangasawa ko kasi hindi ko alam paano maging housewife. Char. Ito po talagang isa sa mga goal ko. Ang matuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Ang matuto sa buhay ng mag-isa at nang hindi nakadepende sa kanila. Nasanay kasi ako sa Pinas na pag-uwi ko ng bahay, nakapaglaban na si mommy, nakapagtupi na ng mga damit, nakapag-ayos na ng bahay at nakapagluto na din ng hapunan. At ako itong si immature, magrereklamo pa dahil hindi ko gusto ang ulam. Ngayon mom, ako na ang gumagawa ng lahat para sa sarili ko. Marunong na ako magluto kahit papano at wala akong karapatan magreklamo. Hindi na din ako mapili sa ulam kahit ano kakainin ko basta makatipid lang. Ako naglalaba at nagtutupi ng damit, nag-aayos at naglilinis ng kwarto pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho. Ang mundong ginagalawan ko ngayon ay ang mundong ginagalawan ni mommy simula nung mga bata pa kami. Mundong nakakapagod, magulo, masakit sa ulo, hindi mapagkasyang oras sa dami ng dapat gawin at hindi na alam minsan kung ano ang uunahin. Isama mo pa yung isipin sa budgeting. Gets ko na si mom ngayon kung bakit gano'n na lang siya magsungit noon pag may nilalagay akong chichirya sa cart ng grocery. Kasi hindi yun kasama sa budget. Ngayon ko nakita ng sobra kung gaano kahirap maging isang ina sa loob ng sarili mong tahanan. Partida, wala pa akong asawa at anak niyan. Kaya ngayon, Mi, pag sinabi mo ulit na, "Hay nako prinsesa, paano ka mag-aasawa niyan? Wala kang alam." Ito na yung sagot ko. Madami-dami na akong alam, Mi. I already know how to do it professionally. Pwede na ako mag-asawa pero choice kong hindi pa muna. Hayaan niyo muna akong tuparin yung mga pangarap ko para sa sarili at para sa inyo. Dahil ang tamang tao ay marunong maghintay. Huwag ka mag-alala, Mi. Bibigyan din kita ng apo soon. Sorry kung hindi ko pa prioridad sa ngayon. Hayaan niyo akong maghanda sa lahat ng aspeto, pisikal, pinansyal, mental at emosyonal. Salamat, Mi, sa mga payo at paalala mo. Ginawa ko yung motivation para mag-grow as an individual at para maging isang matured independent woman. Kung sino man ako ngayon, dahil yun sa kung ano ka sa akin. Kaya ang tangi kong hiling, mahabang buhay at magandang kalusugan para sa inyo ni Daddy. Madami pa akong pangarap at gustong mangyari at sana lagi pa rin kayong nandyan sa tabi para sumuporta at umalalay. Dahil sa bawat kong galaw at sa bawat kong sakripisyo, kayo ang isa sa mga dahilan kung bakit ako matatag na humaharap at lumalaban. Maligayang kaarawan, Mom. Mahal kita. Ja, Mata.